Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Hello, magandang gabi bro. Oh, nakatanong ka na kanina bro, hindi pa? Hindi pa bro, hindi pa po, ngayon pa lang. Sige, go ahead bro, go ahead. Kala ko. Sige, go ahead bro. Ang tanong ko po kung ano po ba yung purpose ng pag-adoration natin sa Blessed Tabernacle? Okay, purpose ng adoration, yun. Mula na sa tanong mismo, adoration mismo, yung pagsamba natin sa tunay na katawan at dugo sa ating Panginoon Jesucristo na nasa consecrated host. Bakit? Ba't mo tanong bro? Alam naman na alam natin, halimbawa, ang hangin nasa paligid natin, di ba ba? Tulad sa Diyos, nasa paligid natin dahil ang Diyos ay omnipresent. Nasa paligid natin. Ang hangin nasa paligid natin. Kasama sa hangin, may tubig ang hangin, di ba ba? May tubig siya. Pero, kung nauuhaw ka at gusto kang uminom ng tubig, pwede ka bang haharap lang sa electric fan dahil ang electric fan ay merong hangin at ang hangin may kasamang tubig? Hindi. Punta ka sa gripo dahil doon talaga ang source. Bakit tayo pupunta mag-adore sa consecrated host? Dahil yun mismo ang source. Ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nasa consecrated host. Di man siya makita sa mga mata natin, but makita siya sa mata ng ating pananampalataya. Ayon kay Saint Augustine, believe in order to understand. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, this is my body. Kaya nga, bakit tayo pumunta doon? Dahil kaharap natin mismo ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng consecrated host. So ang pangalawa ko pong tanong, ano po ba ang makukuha natin sa paggawa ng adoration natin? Mapapatawad ba yung mga kasalanan natin? Well, ang pagpatawad ng kasalanan, kapatid, kung venial, pwede. Dahil may kasalanang mapatawad sa panalangin at mabuting gawa. Kung tignan natin ang unang Juan Kapitulo 5, 16, 17. Pero may kasalanan na hindi mapatawad sa pamamagitan ng panalangin. Yun ang mortal sin. Kaya kung meron tayong mortal na kasalanan, dapat sa Sacrament of Reconciliation tayo sa pangungumpisal. Bakit kailangan ang Sacrament of Reconciliation sa pangungumpisal? Dahil tayo sa pamamagitan ng binyag ay nagiging kabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27. At dahil ayon ni San Pablo na ang sakit ng isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan, kung ano man ang mga mortal na kasalanan, affected ang simbahan. Kaya kailangan ang Sacrament of Reconciliation. Ecclesiastes 5:6. Punta tayo sa pare
at mangungumpisal para mapatawad tayo. So kung vinya lang, walang problema yon. Pero may mortal na kasalanan na dapat talaga nating ikumpisal. Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23. At kung nagpunta tayo sa Blessed Sacrament at wala tayong mortal na kasalanan, pwede nating makamtan ang tinatawag na plenary indulgence na ibinigay ng simbahan kung tayo'y pumasok sa consecrated, pumasok sa adoration chapel sa loob ng 30 minutes. Pero, tandaan natin na plenary indulgences can be obtained under the usual conditions. Dapat sa morning prayer, ating hinihingi talaga sa prayer natin ang plenary indulgence. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Last ko po na tanong, paano po gamitin itong deliverance prayer for use by the laity ni Father Chad Ripperger? Yung para lang yan sa pamilya, kapatid, at para sa sarili. Huwag na kayong lalabas sa outside family. Delikado na titirahin talaga. Ayon kay Monsignor yung exorcist, no, na kung outside na sa family, outside na sa authority, delikado na matira na. Kaya kung nasa Ministry of Liberation man, kailangan under tayo sa bishop at may written talaga na ibigay ang obispo. Kaya dahil ang fallen angels ay very legalistic sila, written na pirma ang obispo at ang exorcist, para protected tayo. Magamit yan sa sarili, pwede ang imperative command sa sarili. Yun lang mga bahagi na para sa lay. Huwag yung bahagi na para sa pare, yung exorcism of Pope Leo XIII, yan pwede gamitin. So, paano po gamitin itong deliverance prayer for use by the laity po? So, magamit yan, kapatid, provided at epektibo. Yung tatlo talaga kailangan muna. Una, proper faith. Use it according to the intentions of the church. Proper faith. Ikalawa, proper disposition of morality. Walang immoralidad. Di ka, kung sakaling may nagawang masturbation o kaya sex outside marriage o nakapanood ng pornography, kailangan pagsisihan niyang mabuti at ikumpisal. At state of grace. Yung tatlo ang kailangan. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Okay po. So, huli ko na lang po ito na tanong. Ano po ba yung ibig sabihin nito na nung last po na nag-self-deliverance po ako sa aking sarili, ay pag inom ko po ng holy and exorcise oil, naku po ang arat sa tutunlan at maanghang, natural po ba yun? Posible na wala namang epekto ang olive oil talaga kung inumin natin. Palagi naman ako inom niyan, pero kadalasan makaramdam sila niyan. Posible anghang, posible dahil sa nangyaring mga contamination din sa mga ninuno, kaya sa mga practices noon, mga superstitious beliefs. So, ano po ba yung dapat ko pong gawin? General confession dapat. General confession. Okay po, yun lang po at maraming salamat. God bless you.
Okay, thank you sa iyo, brother Jeffrey Umbal. So, balik naman tayo ngayon sa Messenger Room muli. Bro. Ako, Ariel de los Santos. Hello, Ariel de los Santos. Good evening. Good evening, bro. Mm-mm. Tanong lang ako, bro, sa panahon ni Adan, bro. Ano bang unang lingwahe? Panahon ni Adan, ang sabi Adamic language daw. Adamic language. Yun ang ginagamit nila. Sino ba nagsulat sa story ni Adan? Ha? Sino nagsulat sa history ni Adan? Si Moises. Sinulat niya ang history ni Adan, pero wala siyang binanggit kung anong lingwahe ang ginagamit ni Adan. Ang pagkakaalam ko lang, may mga teorya na yun ay Adamic language. Hindi naman siya Hebreo. Pero gumamit ng Aramaico. Bro, kung si Moises ang nagsulat, bro, paano nasulat ni Moises? Wala pa naman siya noon. Paano nasulat ni Moises? Wala pa naman siya noon. Kaya natin kay Brother Junri ang pagsagot. Yes, ayon sa mga scholar, bro, apat daw ka-tradition ang pagkabuo ng Old Testament. Yung Yahwistic tradition, Elohistic tradition, priestly tradition, at yung Levitica, amen? Deuteronomist ba yun? Nakalimutan ko yun. Basta apat sila, pero lahat yan attribute kay Moses. No, ang tradition kasi nila kung sino yung leader doon, ina-attribute lahat. Pero ang talagang si Moses nagsulat din talaga. No, may mga babasa sa Biblia na ang Diyos mismo nag-utos sa kanya na magsulat siya, at siya din mismo nagsulat. Pero sa pinakabuuan ng Old Testament, apat ang writer. Ulitin ko, Yahwistic tradition, Elohistic tradition, priestly tradition, at ano ba yung pang-apat? Nakalimutan ko yung pang-apat. Ang Yahwistic tradition, ito yung mga tao na mahilig magsulat na yung ano ng tao in-attribute nila sa Diyos. Halimbawa na lamang, si Yahweh ay napagod. Ayan ang yung tinatawag na anthropomorphism. So, pag may makabasa ka ng mga ganong panulat, ang sumulat nun, Yahwistic tradition. At sabi ni Father Enoch, ang pagkasulat sa Old Testament, hindi yan nangangahulugan na yan talaga ang event na nangyari. Kundi, kung paano niya ikinwento, no? Paano kinwento ng writer ang relasyon ng tao at ng Diyos at ang creation. Does not literally mean na ganun talaga ang pagka kung sa bagay yung talagang mangyayari ba? No? Kasi based on tradition kasi yan. Ayon lang sa narinig nila, no, from hindi natin alam kung sino nagsabi sa kanila, din napasa sa kanila, din isinulat. Then meron din yang reason bakit nila isinulat, no, ayon kay Father kay Father pangalan nun? Yung nasa Pagadian na pare na theologian na nag-aral din ng theology sa Roma. So may reason din bakit sila nagsulat. Pero sa tanong mo, kung ano yung lingwahe, well, sabi nga ni Brother Jando, Adamic yun. No? Hindi natin alam kung ano yung Adamic language. No, hindi natin alam. Pero kung babasahin naman natin ang itong Genesis 11, malino naman dito na isang lingwahe pa lang ang gamit ng unang panahon. Dito sa 7 ba yun? Or sa 7, no? 7:1? 11 siguro.
11:1. Dito sa 11:1. And the whole earth was of one language and of one speech. Ito sa panahon na to ng nung pagkahati-hati. Pero isa pa lang talaga ang lingwahe nung unang panahon ginamit. Hindi ko lang alam kung kasaklaw ba dito ang panahon nila ni Adan at Eva. Pero ayon nga sa mga yan ay Adamic. Hindi alam ano yung Adamic na lingwahe, no? So ganun bro ang pagkabuo ng Old Testament, no? Ayon yun sa tradisyon, kapatid. At ang apat na tradisyon na yun, inano yun lahat kay Moises, inattribute lahat kay Moises. Yun ang sabi ng mga eskolar. Kung ano man yung lingwahe nila, ay walang nakakaalam. Ilan na ba ang taon ng mundo ngayon? Kasi sabi nila million years na daw. Well, ang sabi dun sa nabasa ko, pagdating sa edad ng panahon, inaano yan ng simbahan sa siyensya, no? Kaya nga ang siyensya naman, meron silang ano ba tawag doon, yung pagtitrace nila sa panahon, carbon dating ba tawag doon? Carbon dating. So sabi ng simbahan, dahil hindi kasi saklaw ng simbahan ang siyensya, bro, no? Faith and morals lang sa simbahan. Sabi ng simbahan, kung ano ang sinabi ng science, paniniwalaan basta't naayon sa realidad. At hindi ka kontra ng Biblia. At hindi kontra sa Bible, siyempre. Maria Ariel de los Santos? Sige bro. Kasi kung sa Biblia, hindi naman aabot ng milyon yata. Hindi naman kasi natin alam, bro, kung kailan talaga inumpisahan ng Diyos at kailan natapos, no? Kasi halimbawa ganito, no, bro. Pag nung sinabi ng Diyos sa unang araw, sa Genesis 2:2 tayo. 2:2 dito, no, nung Tagalog. Dito sa Tagalog natin basahin. Dito nung sinabi, ba't ganun? Wait lang Ba't? Ito, sa uno na ito nipisahan. Sabi dito, at nayari ang lahat, ang langit at ang lupa at ang lahat na natanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So, ayon sa talata na ito, 7 araw lahat ang computation nung nagsulat, no? Sa creation, at ang ikapitong araw pahinga ng Diyos. So, kung ililiteral natin to, bro, itong talata to, kung ililiteral mo to, lalabas, isang buong linggo nagtrabaho ang Diyos. Ang ikapito pahinga. Napakadali lang pala ginawa ng Diyos ang mundo. Pero, maano tayo, kasi sabi ni San Pedro, sa unang Pedro 2:8-7. 3 tayo, 3:7? 3:7. Sa 3:7 dito, or sa 8 yata. 8 ba? 2 Pedro yung bujando. 3, ito, 3:8 nga. 2 Pedro 3:8. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Bakit ganito? Bakit ganito yung pagkasulat naman sa ito? Kinuha to sa Psalm Ano to na pagkasabi Pareho lang. Pareho lang sa kanya, parang walang pinagkaiba ba ang ang 1,000 taon at isang araw, parang eternal kasi parang walang pinagkaiba.
Kaya hindi natin So, ma-estimate talaga. estimation lang din yun sa nagsulat. No, kasi bakit estimation lang yun? Kasi ang Diyos hindi naman siya saklaw sa panahon at oras. Kaya hindi mo talaga masasabi kung gaano nakahaba ang panahon. Kaya nga ang simbahan silent pag about dyan. Yung nabasa kong libro, ang sabi rin sa nabasa kong libro, pagdating sa panahon, hindi alam ng simbahan. Kaya iniaano yan sa simbahan, sa siyensya. Kung ano yung nadiskubre yan ng siyensya, paniwalaan basta't na ayon sa realidad at katotohanan. Ariel? Salamat bro. Okay, Ate Linda Bagnas. Ate Linda, good evening Ate Linda. Sabi po, Brad Jando. Ayan, akala ko nasasalita At sa lahat po ng nakikinig at sa mga CFT. May itatanong lang po ako, Brad Jando, yung kapitbahay namin, Katolik po naman sila, pero nagmi-mission sila, mga sabi nung ng kapitbahay namin, hindi yung nagmi-mission yung isang kapitbahay namin na mag-mission daw yun, tapos manambal kay Jando. Pero pag sila, manggamot sila, paanuhin nila, albularyo dating. Kumpisalon ba? Kahit, pero Brad Jando? kahit papakumpisalin nila yung tao, ang kanilang ginagawa is hindi sila authorized ng simbahan. Gawa-gawa lang nila yun. So, wala pa rin. Pakumpisalo nila sa simbahan, pero usa nila kung ng gamutin. Bago nila gamutin, pakumpisal, anuhin. Sa sino ba simbahan. yan? Authorized ng simbahan? Authorized ng simbahan? Hindi. Kaya nga nagtanong po ako kung okay po ba yung ginawa nila. O sino nag-authorize sa kanila na na magsagawa ng ganyan? Sila lang po. Ay, kasi sila nagmi-mission sila, hindi nag-fasting sila. Brother Wendell, nandiyan ka, Brother Wendell? Ano masabi mo doon, Brother Wendell, na sila ay nagmi-mission, nagsasabi pa sa mga tao magkumpisal kayo? Fasting po sila Okay, nagfasting po sila ng 7 araw po. Kahit ba na ipakumpisal nila yun, no? Malinaw naman ang Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Anong sabi diyan? All forms of divination, hindi some forms. Kaya kung maalala natin ang sinabi ni Father Jusis, kung kumuha kayo ng tulong labas sa simbahan, yun ay sa preternatural word na yan. Pero sa discernment of mystical phenomenon, napaka-importante din dahil may mga albularyo ayon sa discernment of mystical phenomenon na magsasabi, punta ka kay Father, magpasantalana ka muna, magkumpisal ka muna, para mas sa pamamagitan ng sakramento, healing yung sakramento, kumpisal, healing. Anointing of the sick, healing. Sa pagbalik sa kanila, doon gagamutin nila. So, sa paglapit sa simbahan, nakatanggap na sila ng sacrament of healing. Pero lumapit sa albularyo, kung napagaling man siya sa pamamagitan ng sacrament of healing, madaling angkinin nila ang pagpapagaling sa pamamagitan ng sacrament of healing dahil lumapit sa kanila at nagpagamot. Kasi ang sabi po nila, maghihiling yan. Tapos, yung kapitbahay namin, hindi naman
Yung iba na ano, naayo, pero yung iba namatay yung isang ano kapitbahay namin. Hindi naman lahat. Yeah, bawal pa rin. Dahil Catechism of the Catholic Church, 2116, 2117, all forms. Hindi sinabing some forms lang. Maraming salamat po, bro Indy. Ayun lang po ang katanungan ko po na kasi ang sinabi nila healing daw yun eh. Kasi ano sila secret Divine Mercy po daw sila. Divine Mercy daw sila, Brother Wendell. Okay, Divine Mercy pa yan. Basta against sa CCC 2116, bad shot pa rin. Nalala ko tuloy yung kanta doon kay Max Urban, Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa og maing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab maminteryo. ano sa Tagalog yun? Albularyo pa rin. Albularyo pa rin pala. Sa Tagalog noon, lahat ng sakit ay kanilang gagamutin kahit pa ikaw ay naingkanto. Ang iba sa kanila ay gumaling, ang iba naman ay nasa sementeryo. Sementeryo. Ayun. Okay, thank you. Maraming salamat po, Bro Jando. Sige, thank you, Ate Linda Bagnas. Ayan, So, Akong magtanong. okay, Ate Bernadette Austero. Good evening. Good evening po. Salamat po. Lifetime talaga ako. Sige, go Good ahead. evening po sa lahat. May tanong lang po ako. Kasi nalilito din po. Ano po? Yung bang, yung, ako ba po na isang nasa ibang community, pero Catholic po din siya. Pero yung simula, ang tanong ko lang po. Wait lang, Teha. Meron bang naka-under dyan na TV? Wala po. Okay, sige. Para ko sinarinig ko boses ni Brother John Ray. Sige, balik mo yung tanong mo, Te. Simula po ako doon na sumali, may karamdaman po ako, pero gumaling po ako. Yung time na yun na sinabi ko na nabigla na lang po akong nang manghihilot. Yung naging manghihilot. Tapos, yung kininto ko sa kanila, kapag manghihilot ako, di ba sabi ko, may marinig ako na tao na ibang espiritu kapag ang taong hinihilot ko. Yung after that, na sinabi ko sa kanila, kapag hindi ako bigyan ng pira, yung may time na hinilot ako, ilang beses yung kamay ko na napilay. Yung may papahilo na naman, manghingi na ako 10 cent. Ano po yun? Kumpit healer? Ang tanong ko po. Okay, Brother Wendell, ano daw nangyari sa kanya? Naging pet healer ba daw siya? Okay, kung tingnan natin yung may ritual ka ba kay handbook ni Father Sikia Jando? Yes, meron. Sete, basahin mo yung mga ipinagbabawal, pati hilot na yan na may kasamang bulong. Wala. Maring ipinagbabawal yan. Te, nagmubulong ka sa paghihilot mo, Te, o hindi? Hindi po yun lang Our Father. Ano yun? Our Father. Our Father daw. Pero kailangan din na ma-evaluate ba Jando kung sa kanilang salinlahi wala bang manggagamot, dahil kung merong lalo na sa mga lolo-lola, dahil mahahawa yan at maipagpatuloy yan sa pamamagitan ng hilot. Meron pong manggagamot po. May angkas sila ng mga gamot. Yun. Siya ang nagpatuloy. Sa'yo na ipasa. Ang layo ko po, bakit ako nagtataka nga po ba? Malayo daw siya, Brother Wendell.
Ba't daw Pero siya dito na, sa ano? akin. Oh. Kahit pa malayo siya, remember na fallen angels are not bound by time and space. Oh? So, tayo lang, Tapos, mga tao, ang nagbibilang ng kalendaryo, taon, at sasakay, pero ang mga fallen angels, kahit gaano kalayo pa sa mga lola natin at mga ninuno natin na nanggagamot, pero pag sila'y kabahagi sa ating buhay, may epekto talaga yan. kasi lalo ako pong matagal, lalo ko pong makikita na ang mga, may makikita ko nga tao na na gumagawa. Parang sabi ko na i-review ko lang kasi makasalanan, di ba? Hindi ko lang, sabihin ko lang kapag may tao, kung makikita nga espiritu na may gumagawa siya, sabi ko lang, wala kong karapatan mag-judge, pero ikaw lang ang mag-judge sa lahat, ikaw lang. Pero yung time nakinig ako ni Father Darwin, ako sa bitang ko ay occulted ay after ay bina kong tumangga ko na ako ng holy water at since ininom ko yun, bigla akong natapili ko. Tapos yun, parang na may i-problem sa sarili ko, niwasan. Simula yung ko ni Father, niwasan ko na manghihilot kasi bigla ako, nagre-react ako lang mag-isa. Kasi sumunod ko sa video niya ba, na ano, kaya pala siguro napusi. Para ako napusi. Open ang psychic abilities mo, kapatid, no? At dahil open ang psychic, meron na bang pagkakataon na yung nakita mo ay nakausap mo? Oo. So nasa ikatlong level, highest level na yan. Kailangan na talagang lalapit ka sa Office of Exorcism. Payo ko sa inyo. Ayun. Yun nga yung sabi ko, uwi ako. Kasi simula nakinig ako ni Father Darwin, may makikita, pupunta ako sa church, may ahas na biglang black sa akin. May ahas na iwan ko first ko Singapore, dito bila lang ni ko, na parang black ako papunta sa simbahan, pero lang nga ni-review ako, umuli siya. Ano yun? Parang, yung siguro yung kapag may divination ako, kaya iniwasan ako umatin sa worship kasi kapag mag-worship na, ang layo kong napuntahan, parang nanggagamot ako, kaya iniwasan ko na pumunta sa worship. Sa mass na lang, kasi kapag sa mass lang ako at may mapagbabago, kasi basahin ko lang yung occult ay yung prayer na niya pinopost niya, nag-share ako dun sa Father Darwin ng post na mga prayer, nagbabago ang aking sarili na hindi ko na makita, i-review ko lang, may pagbabago ang aking sarili. So, general confession, dapat tandaan natin na ang isang good confession, yung tunay na act of contrition talaga, pagsisisi sa kasalanan, ang isang good confession ay equivalent ng 100 solemn exorcism. So, kailangan ang general confession talaga. At meron na bang pagkakataon na yung katawan mo ay mabigat sa pakiramdam mo? Oo. Na meron na bang pagkakataon na nahirapan ka sa paghinga? After yung makinig ako, ininom ko yung exercise holy water. Pero nawala lang ng hina ako yun. Pero after ko nagkumpisal, bigla akong nadapa. Tapos, yung inom ko yung exercise holy water, nilagay ko sa katawan ko at dami yung holy water. Bigla lang akong lumakas. So kung makauwi ka, punta ka sa Office of Exorcism para sa diagnostic interview. Ko dati, siguro na po siya. Kasi simula ng pandemic, ang dami kong nahilot, siguro 150 na katao. Kasi kung umuwi ko sa amin, ang dami siguro, mga 50 katao isang araw. Pero hindi man ako napagod, siguro na po siya akong busisi. Kasi yung balat So, ikaw ang nagpatuloy sa
naunang ginawa ng mga manggagamot sa ninuno mo? Oo, tama. Kaya iwasan ko ng manghilot. Pero may time talaga may encounter ko na may sakit na maawa ako kasi mahilit ko siya. Ikumpisal mo at i-renounce, mas mabuti na doon mo ikumpisal sa exorcist dahil alam nila ang patungkol diyan kaysa ibang mga pari na hindi exorcist. Salamat po. Ito lang po ang share ko kasi salamat po ang time na to. Sa pag-uwi ko po, pupunta na lang ako po dyan kay Father Darwin. Opo. Mayroong isang hari, pagka nagmisa siya, hindi siya nagpapakomunyon. Umuna siya. Tapos hinahayaan niya yung nagsimba, nakukuha lang mismo doon sa ustiya sa altar. Ito ba'y allowed ng church o hindi? Yun lang po ang isa, pwede kong malaman. Pare, hindi nagpapakomunyon. Yes, umuupo lang siya tuwing yung time ng communion. Tapos ang mga tao lang ang lalapit at kukuha doon. Sa ustiya. Hindi ko alam kung ano pong rason niya. Pero kasi ang alam ko na hindi pwedeng ganyan. Dapat talaga ang pare magpa-communion. Pero itong nakikita ko na hinahayaan na niya yung simbang kukuha doon ng ustiya sa altar. Ano po ba ito? Allowed ba sa Catholic Church o baka pwede namang ganyan lang? Brother Wendell, mukhang ikaw dapat sumagot niyan. Wala ba sila si Bro Angel? Wala si Brother Angel ngayon, absent. Una, matanda na ba yung pare, sister? Hindi po. Mga 30s, 40s siguro. Maka tinatamad si father niyan. Delikado kasi yan dahil may mga kaso na mangnanakaw ng consecrated host. Kaya nga sa renewal ng mga lay ministers, yun ang paulit-ulit kong paalala na yung tumanggap ng komunyon, tingnan kung isinobo ba. Dahil meron talagang mga mangnanakaw ng consecrated host. So kung yun ang paraan ni Father na magpunta lang sa altar at kukuha yung mga tao, delikado kung merong mga mangnakaw ng consecrated host, pwedeng makakuha doon. Okay. Hindi, anong dapat niyang gawin dyan? So, kung ganyan, anong kailangan niyang gawin? Kausapin ba niya yung pare? Pwede naman na i-report sa bishop dahil ang bishop ay liturgist sa kaniyang diocese para mapagsabihan si Father sa ganyan. I-report mo sa bishop, Yes. Okay. Sige, kasi gano'n na lang. Ang ano kasi, siya religious kasi. Ano? Sa loob mismo ng simbahan, yung maraming mga tao? Sa religious po yan, Brother Brendan. Yes, sa loob ba ng simbahan ginawa yan? Yung maraming mga tao? Ibig ko pong sabihin, parang sa kumbento lang po ginagawa ng pare. Kung sa kumbento o kung ilan lang tao, pwede yan. No? Kung ilan lang tao, mga nasa kumbento lang, pwede yan. Pero kung sa loob ng simbahan na maraming tao, delikado na yan. Okay. Asiyan, mas maliwanag po yan. Okay. So, kung kukuha yung mga doon, yung mga tao, sino masasabi ng katawan ni Kristo? Sino masasabi nun? Nung Si sasagot ng tao kasi, Amen, bago subo.
Katawan ni Kristo. Exactly. Amen. Merong mga simbahan Bradyando na yung pare itaas nila ang consecrated host at sabihin body of Christ, sasagot ang mga tao, amen. At doon na. Diretso na. No. Paano kung Yun na po yun. ang lumapit sa tanista? Hindi na mag-aamin yun eh. Nasa loob ng kumbinto pala ang misa, hindi sa simbahan. Sa loob So, na yung ng kumbento? mga tao lang na nasa kumbinto. Yes. Opo. So, allowed po yan, Brother Wendell? Hindi po babawal yan? So, allowed yan kung ilan lang na mga kakilala mo. Pero ang peligro kung nasa simbahan na magkuha dahil meron talagang mga mangnanakaw ng consecrated host. Okay. Mga 10 or 15 lang naman yung simba. Tapos yun ang ginagawa niya tuwing nagmimisa. Kaya hindi ko po alam kung anong dahilan bakit ganyan si Father. Okay, so okay na ba yun, Tisarita? Opo, meron pa pong isa, brother, kung okay lang. Anong Sige, go level ahead. po yung Hanggang tatlong tanong. kasalanan? Anong level po ng kasalanan yung ang tawag dito? Yung nanunood ng black magic baga, yung namamatay, mga ganon. Anong kasalanan niya nanonood ng black magic? Opo, anong level ng kasalanan? Mortal sin or venial sin? Anong klaseng black magic yan, te? Yung bang, yung inaano ng espada, tapos tinutusok, mga ganon. Walang alam yung mga ibang kabataan halimbawa. Tapos ano pong advice na pwedeng maibigay sa kanila na dapat hintuin na yung mga ganyan na, kasi hindi naman talaga parang katuwaan, pero para sa akin hindi din maganda kasi kung sa religious nga parang against po. Ano pong yun, Brad? Meron po kayong advice? Brother Romel Palma, meron ka mga advice doon? Magic. Okay. So, mukha yatang pang deliverance yung sagot, bro. Anong kasalanan? Kasi yung criteria ng kasalanan para sa atin, kapatid, is mortal sin at saka yung venial sin. No? Yung mortal, magiging mortal lang siya pag present yung tatlo po. Pag full knowledge, full consent, and grave matter. Pag present ng tatlong yan, automatically mortal sin po yan. Pag merong absent isa, mahuhulog po yan sa venial sin. Okay. Maraming salamat po, Brad. So ano daw ang may advice mo doon, Brother Romel, na sa mga kabataan na nanonood ng ganyang uri ng mga black magic? Okay, siguro kung tayo ay mga parents, mas maigi siguro na bantayan talaga nating maigi. Katulad po sa akin, parents po kami dito, binabantayan namin maigi yung aming mga kabataan, mga anak, dahil hindi naman natin hawak talaga 100% o 24 hours yung kanila pong mga pag-iisip, yung kanila pong mga ginagawa, yung kanila pong pinapanood, lalong-lalo na po sa mga social media. So therefore, kailangan talaga magdoble ingatin po tayo at doble bantay po sa ating mga anak na wag po nating palapitin dyan. Kasi yan po ay against po sa ating turo ng simbahan, 21:16, yung katikismo natin na bawal talaga na tayo ay magsasangguni po sa mga ganyan, o kahit na yung panunood kasi delikado naman yan, mayroong contamination na pwedeng mangyari po sa atin. Kaya mas maigi po mga kapatid at lahat po ng mga parents ay bantayan po maigi ating mga anak. Okay. Ate Sorita, katlong tanong mo, te. Yun na po yun. Okay na po yun, Brad. Okay na yun. Okay, so hanggang Opo. doon.